beloved Brother Paul Mansano. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin, hallelujah. Opo mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, End Time Prophet. Narito po kami buong puso, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat namin nagawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pakikinig ng iyong banal na salita, bago po ang lahat, mahal na Panginoon, hallelujah, linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Ikaw po ang magpala, langisan mo ang iyong banal na salita, itong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus at aming sinasaway, pinapalayas at lahat masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Una tigit sa lahat po aking pinabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family here and abroad, a pleasant morning na po, ay a pleasant evening po, mga minamahal ko. Sa lahat, maging sa lahat na ating minamahal na mga kapatiran sa buong mundo, maging sa lahat ng mga bisita, welcome to the royal family of God. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal sa atin na mga tinawag na bilang mga tunay na mananampalataya, lahat ng bagay po ay yan po ay kalooban ng ating dakilang Diyos. Alam natin na ang lahat ng bagay ay ipinahintulot ng Diyos. Pag ikaw ay lubos na umiibig sa ating dakilang Diyos, tunay po na ikaw at ako, isisigaw natin na tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. From the book of Romans, chapter 8, verse 28, at magkasunod na pong basahin ang Isaiah 55, verse 8. In the book of Romans, chapter 8, verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are be called according to his purpose. The book of the prophet Isaiah, chapter 55, verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Dito po sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nakakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, siyang makalibagay yaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Isaias Kapitulo 55, versikulo 8. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa mga tuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ganun na lang ang lubos na pag-ibig ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Binigyan ng kahalagahan ang ebanghelyo ng kaligtasan para ang bawat isa po ay totoong pagpalain, physically, materially, spiritually. Mga minamahal ko. Sinasabi po, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi niyo mga pag-iisip, o ang inyong mga bagay na mga lakad ay
aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Kaya nga mga minamahal, hindi natin makakalimutan ang ating Talipaw Sulupis Mission Anniversary. Na ito po yung mission na ito na ating inaalala, sineselebrate mga minamahal ko dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Alam natin yung mga bagay na naganap po ay talagang sabihin na natin mahirap, may pagsubok, mga minamahal ko, dumanas po ang banal na iglesia ng talagang pag-uusig, mga minamahal ko. Marami po ang nagsasabi, bakit kailangan pang umakyat sa Talipaw Sulub? Mga minamahal ko, yun po yung mga taong walang pananampalataya. Dahil ang pag-iisip ng ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi pag-iisip ng tao. Mga minamahal ko, ang ating mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, natanyag ang kapangyarihan ng Diyos na kung saan, mga minamahal ko, pinatunayan ng ating pinakamamahal na Panginoon, andun ang tagumpay. Yung mga tao masasama, mga minamahal ko, bumait sila eh. Lahat magsabing praise the Lord. Pinalaya ang mga foreign hostages, mga minamahal ko, at doon, ating pong alalahanin during the military assault, nagkaisa po ang banal na iglesia, walang tigil ang pagpupuri, pag-aayuno, at tayo po ay nakiisa sa prayer rally na kung saan isinisigaw natin, peace ang kailangan, hindi ang military assault. Ngunit ipinahintulot po ng ating mahal na Panginoon, ayon sa kanyang kalooban na talagang magkaroon po ng military assault. Talagang doon sa magmula air, ground assault, nandiyan po. Ngunit pinatunayan lang po ng ating mahal na Panginoon, ipinahintulot niya yan upang ipakita sa buong mundo na walang armas na magtatagumpay sa mga tunay na Kristiyano. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga, maging yung mga pilot ng mga military na sila po'y talagang namangha. Bakit hindi sila tinatablan ng mga armas namin sapagkat ito'y panggera na, mga minamahal ko. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, na ang kapangyarihan ng Diyos ay totoo, mga minamahal ko. Kaya pag dumating yung mga bagay na ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, ay utusan ng ating mahal na Panginoon, nais may ipagawa ang ating mahal na Panginoon, may nais ka rin sa sarili mo, mga minamahal ko, lagi nating isipin kung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil hindi natin alam, bukas bawiin ang buhay natin. Hanggang kailan tayo sa mundong ito, hindi po natin alam. Ngunit ang lahat ng bagay ay maging kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin pong basahin mga from the book of James, chapter 4, verse 15, at dito po sa Salmo 73:28. The book of James chapter 4, verse 15. For that you ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. The book of Psalm chapter 73, verse 28. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. Dito po sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 15. Sapagkat ang dapat niyong sabihin ay kung luluubin ng Panginoon na nangabubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Mga awit, Kapitulo 73, versikulo 28. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin, kung luluobin ng Panginoon, ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Amen. Praise the Lord. Kaya nga mga minamahal,
pagka nangungusap ang isang Kristiyano, mga minamahal ko, sa bawat lakad natin, sa bawat nais natin, sa bawat gagawin pa natin sa ibang mga araw, kung loobin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil siya ang may kalooban na lahat, mga minamahal ko. Hindi sa ganang atin, nais kong pumunta sa lugar na yon, kung loobin ng ating mahal na Panginoon. Kaya yan lagi tinuturo ng ating dearly beloved parents in the Lord. Kung loobin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, gagawin natin ito o yaon. At sabi po, dito po sa pangalawang talata, ngunit mabuti sa akin ang lumapit sa Diyos. Hinawa ko ang aking kanlungan, ang Panginoong Diyos, upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Huwag tayong lalayo sa ating mahal na Panginoon. Kung kalooban niya, siya ang masusunod, mga minamahal ko. Ngunit, wala nang panahon sa huling panahon na ito. Pinakamabuti pala ang lumapit tayo sa Diyos, mga minamahal ko. Gagawin nating kanlungan ang ating Panginoong Diyos upang maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Mga minamahal, in these last days, ang Diablo ay 24 hours a day na kumikilos. Maging ang bawat mananampalataya, minsan pag-alinlangan ka, mga minamahal ko, minsan kung ano-ano ang pumapasok sa haka ng mga ilan na talagang hindi sumusunod sa ating dearly beloved parents in the Lord. Mga minamahal, nais naming ihayag sa inyo na ang ating dearly beloved pastor, siya itinalaga ng ating dakilang Diyos, propeta sa ating huling kapanahunan, na sa kanya magmumula ang salita ng ating mahal na Panginoon na may kapangyarihan. Kaya nga inabot tayo ng ebanghelyo ng kaligtasan, tayong lahat ay nakinabang. Pinagpala tayo, pinagaling ang ating mga karamdaman, nagbago ang ating buhay. Totoo po, masaganang buhay ang ating tinatanggap ngayon. Wala nang panahon para mag-alinlangan, mga minamahal ko. Ito ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Siya ang Diyos, nag-iisang Diyos na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Na sa unang panalangin ng propeta ng Diyos, totoo po, tayo'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ito yung bagay na talagang huwag na tayong lalayo kung anong katuroan, kung anong doktrina, kung anong pangangaral po na ating natanggap, makontento na tayo dahil tayo naman ang nakikinabang. Lahat magsabing, praise the Lord. One time, may kausap ako, nag-question. Ang sabi niya, bakit pag nananalangin, sa pangalan ng pinakamamahal ng Panginoon Jesus at sa unang dalangin ng ating dearly beloved pastor, bakit binabanggit? You have wala nang dapat i-question. Kung ayaw mo rito, dito nga sa inalalagyan mong kongregasyon. Doon, walang gumagaling. Dito, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng ating dearly beloved pastor, totoo po nandun ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya isang mabuti na tayo'y lumapit sa ating mahal na Panginoon. Ngunit kung lalayo tayo sa pangangaral ng propeta ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, upang pagpalain ka, live, Lord your God, you will be established. Prophets, you will prosper. Ba't guminhawa tayo, mga minamahal ko? Sinong hindi maglilingkod sa Diyos? Lahat magsabing, praise Lord. Mga minamahal ko, natagpuan na natin ang buong katotohanan. Just look unto Jesus, author and finisher of our faith. Pag maligaw pa tayo, mga minamahal, sa iba't ibang haka, tayo rin ang mapapahamak. Sabi nga, natili tayo, remain in this congregation. Tayo lamang na pagkakamamahal na Panginoong Hesus, dahil sa iyong pag-alinlangan, maiwan ka sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga mga minamahal, wala nang panahon. May mga ilan na nawala sa ating banal na gawain dahil sa
puro question. Dito, mga minahal ko, pag nakilala mo ang ating mahal na Panginoon, kung anong napakinggan mo, isa puso mo, maglingkod ng buong katapatan, mga minamahal ko, hear and obey. Mahirap po ba yun? Pakikinggan mo at susunod ka sa kalooban ng Diyos. Dahil ito ang pinakamagandang bagay upang hindi ka malayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Tingnan niyo po, yung mga tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos sa kanilang buhay na patotoo. Sa bawat patotoo, dumanas ng pagsubok, dumanas ng kahirapan, pero alam nila na ang lahat ng bagay ay ipinahintulot ng Diyos dahil umiibig ka sa ating mahal na Panginoon, susubukan ka, pero sa dulo naman to ay yung pagtatagumpay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya sa huling panahon na ito, haharap po tayo sa Talipaw Sulupis Mission Anniversary. Pagkatapos niyan, ang ating golden anniversary, 50th church anniversary. Hindi natin alam kung ano pa yung mga kaganapan. Ngunit ang nagaganap ngayon na totoo ay totoo yung palatandaan na malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa dako ng Lebanon, 500 mahigit ang namamatay. Patuloy na dumadami dahil sa giyera laban sa Israel. Maging ang China, gusto na rin tumulong upang lumala ang sitwasyon. Ibig sabihin, dapat maunawaan mo, ikaw at ako, na ang mundo nating kinagagalawan ay nasa malapit ng katapusan, mga minamahal ko. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating kanlungan. Wala nang pag-asa. Yung ibang tao nga nagpapatiwakal na ang daming may mga karamdaman nasa ospital. Ngunit salamat sa Diyos, narito tayo, mga minamahal ko, patuloy na dumadalo. Bakit, mga minamahal ko, inyong laging alalahanin? Ang sabi ng ating dearly beloved pastor, tuwing matapos ang banal na gawain, mga minamahal, huwag kayong a-absent. Magpapatuloy kayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At totoo po, lahat ng mga mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, on fire, makita mo kung magpatotoo. Makita mo kung paano kumilos ang banal na Espiritu. Maging sa mga pangangailangan, makita mo ang pamumuhay. Totoo po na lahat ng pagpapala ay totoong ibinubuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa huling panahon na ito, mga minamahal ko, ang Diyos ay tapat kung ikaw ay tapat. Ang sabi po ng mga nakasulatan, sa atin siya. Hindi niya tayo pababayaan. Sa ating huling talata, Deuteronomio, Kabanatang 31, talatang 8, mga minamahal ko, atin pong basahin. The book of Deuteronomy chapter 31, verse 8. And the Lord, He it is that doth go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Dito po sa Deuteronomy Kapitulo 31, versikulo 8. At ang Panginoong siya'y nagpapauna sa iyo. Siya'y isa sa iyo. Hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot, ni manlupaypay. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot, ni manglupaypay. Mula nung tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa bawat mananampalataya, hanggang ngayon, tapat ka naglilingkod. Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Mga minamahal ko, may mga ilan nagpabaya ng lamig, pero wala rin kabuluhan eh. Ipinalik pa rin sila ng ating mahal na Panginoon dahil sila rin ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi po, mga minamahal ko, nagpapauna ang ating pinakamamahal na Panginoon.
siya'y sasayo. Pag wala ang Diyos sa atin, wala ang banal na espiritu, tayo paglaruan po ng kaaway. Tutuksuhin tayo, mga minamahal ko, upang malugmok at bumalik sa dati nating kalalagyan. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon, habang hindi mo pinababayaan, hindi mo iniiwanan yung tungkulin bilang tunay na anak. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi ka niya rin iiwan. Ni pababayaan ka, ikaw ay huwag matatakot ni manlulupaypay. Kaya dito yung mga tunay na Kristiyano, totoo po, matapang sa katwiran. Dahil pag ikaw ay naging duwag, nanlupaypay ka at ayaw mo nang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala ka nang takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal ko, yung mga duwag maglingkod, duwag maghirap, mga minamahal ko, isa yan sa mga tatapon doon sa impyerno. Sa Revelation nakasulat po yan, mga minamahal ko. Kaya tayo po sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, yung katapangan, ipaglalaban natin hanggang tayo'y may hininga, hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi tayo manlulupaypay dahil kasama natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sa unang talata na ating nabasa at ikalawa, ang sabi po, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalaki na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa mga tuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi nyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, doon tayo sa dako ng Marikina Sports Center. Grabe ang programa ng ating mahal na Panginoon. Mula sa Cuneta, Astrodome, Quirino Grandstand, sa ating sa parte, mga minahal ko, main church natin, sa pastoral, dito sa Amoranto, sa Circle, babalik po tayo. Panandalian o 1 week sa dako ng Marikina Sports Center. Mga minamahal, mahalaga ang bawat lugar dahil marami pa ang tatawagin ng ating mahal na Panginoon. Saan man tayo dalhin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ito'y kalooban ng Diyos, mga minamahal ko, dahil lubos tayong umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lugar na yan, diyan po ako na-save, January of 1995. Noong panahon na yan, depressed po ako. Baon sa utang, mamamatay na ang aking beloved wife. Ngunit tumawag ako sa Diyos. Nasaan ka, O Diyos? Hindi ko inisip yung mga pagsubok, hindi ko inisip na magpakamatay, bagkos tumawag ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang tinig po ang nangusap, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandyan ang tunay na gawain. Ako ang Diyos na dapat mong paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At nariyan, itinalaga ko ang tunay na pastor na mangangalaga at kakantili sa iyo. Salamat sa ating dakilang Diyos, hindi ko makakalimutan ang lugar na yan. That was Wednesday of January 5, 1995. Salamat sa Diyos, nung ako'y mabautismoan sa pangalan ni Jesus, lahat ng aking karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon ako ng kapayapaan sa kabila ng pagsubok na aking dinadanas. Colon cancer, nagresulta pa ng ovarian cancer ang aking beloved wife. Ang sikreto po, mga minamahal ko, hindi ako tumigil dumalo. Mga krusada sa Karatig Pook ng Metro Manila, maging dito po sa Calabarzon, pinupuntahan ko. Hindi ako umabsent dahil yun po ay tinatak ko sa puso ko. To declare to you, 29 years na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon.
mukhang minsan lang po ako umabsent. That was Sunday inventaryo ng kumpanya namin. Pero malaking bagay pala mga minamahal ko na ikaw ay yumaman sa pananampalataya sa magitan ng tapat mong paglilingkod. Salamat sa Diyos! Pinagpala kami ng lubos ng ating mahal na Panginoon, kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng mga problema. Totoo po, inuna mo ang mahal na Panginoon, ang kabuhayan mo ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Salamat dahil sa pagsubok na yan, yung palang may layunin ng ating mahal na Panginoon. Basta't ikaw lang ay lubos na umibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andun yung alimurain ka, sabihin, ano na nangyari sa iyo? Salamat sa Diyos. Kung doon nga sa kumpanya namin, noon hindi pa ako retired, pag perfect attendance ka, may bonus. Pero naging pamantayan ko yung maglingkod ka sa ating malawan, magpumilit na dumalo ng dumalo, mas higit pa ang bonus Dahil sigurado ang langit, buhay na wala hanggan. Complete protection ang ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Higit sa lahat, tayong lahat ay naghahanda na lamang ng nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at umawit